Tara, himayin natin itong financial statement ng DMCI para sa inyong mga newbie investors. Let's go! Nakakalula ang earnings reports, no? Parang pagpasok sa isang magulong crime scene. Saan ba magsisimula? Gagamitin natin itong Q1 2026 report ng DMCI bilang ultimate cheat sheet at detective dashboard natin. Unahin natin ang big picture. Para sa DMCI, that is a massive 4.87 billion pesos. Ito ang kanilang net income. Basically, ito yung natirang kita matapos bayaran ng lahat ng gastos. Malaki siya, oo, pero actually bahagyang bumabaya ng 2% kumpara last year. Bakit kaya? Dito na tayo magda-detective para silipin kung aling negosyo ang humatak nito. Dito papasok ang ganda ng diversification. Malaking winners ang off-grid power at real estate nila. Nasalo ng mga winners na to ang paghina ng coal shipments at Maynilad stick nila. Moving on, i-check naman natin ang vital signs nila. Kumusta ba ang kanilang balance sheet? Ang current ratio ay sumusukat kung kaya nilang magbayad ng short-term bills. Tumaas to 277%. Isa pang good sign, bumuti rin ang net debt to equity ratio nila, sitting at 21.1%. Ibig sabihin lang niyan, low debt. Mas gamit nila ang sariling pera kaysa sa delikadong utang. In fact, tumalo ng 22% ang cash balance nila to 35.3 billion pesos. Super liquid! Siyempre, ang isang magaling na financial detective laging naghahanap ng clues para sa kinabukasan ng negosyo. Makikita natin yan sa CAPEX. Ito yung perang ginagastos nila para lalo pang lumago. Expected ng DMCI na tataas ng 10% ang capital spending nila to 24.6 billion at pesos. Saan napupunta to? Mabigat ang investment nila sa off-grid power capacity at aggressive real estate construction. Pero maingat pa rin sila sa risks, tulad ng tension sa Middle East na nagpapataas ng gasolina. Kapag hinati natin sa headlines, segments, health at future clues, sobrang dali na lang mag-analyze, di ba? So ano namang clues ang nakatago sa mismong portfolio mo? Kayo na ang mag-detective ngayon.